Kumusta mga kasaliksik? Alam nating puno ng hiwaga at panganib ang kalikasan, pero may mga nilalang sa kailaliman ng dagat na mas nakakatakot pa sa mga halimaw sa alamat. Mula sa alupihan ng dagat na may lasong kayang tunawin ang laman loob ng biktima hanggang sa krabeng kahit lutuin mo ay nananatili pa rin ang kamandag. Pag-uusapan natin ang 10 pinakamapanganib at nakakakilabot na crustacean sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng sumisid sa madilim at mabangis na mundo ng mga nilalang na ito, simulan na natin. Number 10. Makapangyarihang alupihan ng dagat. Isipin mo ang isang nilalang na parang pinagsamang century-old na halimaw at isang nilalang na galing sa horror film. Iyan ang Remipedia. Hindi lang basta ito isang crustacean na nagtatago sa dilim, kundi isa itong mandaragit na may lason na kayang gawing sabaw ang laman loob ng kanyang biktima. Oo, narinig mo ng tama. Hindi ito basta kumakain, pinapatunaw muna nito ang katawan ng kanyang prey bago ito higupin. Walang mata, walang problema dahil sa matatalas nitong pangamoy at kakaibang paraan ng panghuli ng pagkain. Ang sinumang mapadpad sa teritoryo nito ay may isang tadhana lang, ang maging isang likidong hapunan. Kung sa tingin mo, kaya mong makaligtas mula sa isang bagay na walang mata pero may deadly venom, isipin mo na lang kung paano ito dumadakma sa mga biktima gamit ang kanyang matutulis na pangil. Para kang nasa isang underwater horror movie. Hindi ito basta predator. Isa itong tunay na banta sa mga maliit na nilalang sa kailaliman ng dagat. Buti na lang at nasa mga madidilim na kuweba lang ito nakatira. Dahil kung hindi, baka isa ito sa pinakanakatatakot na mandaragit sa buong karagatan. Number 9. Karagatang sumpa sa paa. Maglakad-lakad ka sa mababaw na tubig, mararamdaman mong malamig at tahimik ang paligid, pero bigla na lang snap! Isang matalim at makapangyarihang kagat mula sa animoy nilalang ng putik ang babalot sa iyong paa. Kilalanin ang mud crab, ang master ng pagsalakay mula sa anino ng mga putikan at estuaryo. Hindi ito basta-basta nagpapatinag. Kapag hinuli mo, handa itong lumaban gamit ang napakalalakas nitong mga sipit na kayang durugin ang anumang mahawakan. At kung akala mong makakaalpas ka sa isang beses lang nasaksak ng sakit, mali ka. Dahil kaya nitong kumapit ng matagal at hindi bibitaw ng basta-basta. Ngunit ang tunay na nakakatindig balahibong katangian ng mud crab ay ang kanyang ultimate escape trick. Ang kakayahang pabayaan ang sarili niyang paa. O kung sa tingin niya ay delikado ang sitwasyon, handa nitong ipagkaloob ang isa sa kanyang napakalalaking sipit upang makatakas. Pero teka, hindi lang iyon. Kahit wala na ang kanyang sipit, patuloy pa rin itong kakapit at magbibigay ng sakit sa sinumang nagkamaling humawak dito. Samantalang ang mismong crab, diretso sa kalayaan na parang walang nangyari. Isang tunay na halimaw ng putik at hindi mo gugustuhing makaharap ito ng hindi handa. Number 8. Hari ng dagat na may sandatang baril. Isang maliit pero napakadelikadong mandirigma ang nagtatago sa mababaw na tubig, ang pistol shrimp. Mukhang ordinaryong hipon pero sa totoo lang, isa itong tunay na sniper ng karagatan. Mayroon itong espesyal na sipit na hindi lang basta panlaban kundi isang sonic weapon na kayang magpalabas ng superheated na bula na may bilis na 60 miles per hour. Isipin mo na lang isa-isang iglap, may maririnig kang nakakabinging pop at biglang mawawala ng malay ang sinumang nasa harapan nito. Isang dagok ng tubig? Hindi lang iyon. Ito ay may kasamang matinding pressure at init na lumalampas pa sa surface ng araw. Pero teka, hindi lang ito basta tunog at bula. Dahil sa lakas ng kanyang sonic attack, kaya nitong i-knockout ang mas malalaking nilalang, pati na ang mga isda at iba pang crustacean
na nagkamaling pumasok sa kanyang teritoryo. Para itong underwater assassin na gumagamit ng stealth at deadly firepower. Ang pinakamalupit, minsan ang tunog ng kanyang pag-atake ay mas malakas pa kaysa sa isang baril. Isipin mo na lang kung may ganitong armas ang ibang nilalang sa dagat. Siguradong magkakaroon ng underwater warfare kung saan siya ang tunay na undisputed king of long-range attacks. Number 7, buhay na malas sa pagkain. Mukha itong maliit at walang kalaban-laban, pero ang floral egg crab ay isa sa pinaka-nakamamatay na crustacean na maaari mong makita sa isang hapagkainan. Sa unang tingin, ang makulay nitong shell na may malabulaklak na pattern ay tila isang artistic masterpiece mula sa kalikasan. Pero huwag kang magpalinlang dahil sa bawat sulok ng katawan nito ay may dalang lason na mas matindi pa kaysa sa cyanide. Oo, narinig mo ng tama. Isang kagat o maling kagat lang dito at ang nervous system mo ay siguradong babagsak sa loob ng ilang minuto. Ang pinakamalalang bahagi, kahit lutuin mo ito, mananatili pa rin ang lason nito. Walang gamit ang kumukulong tubig, grilling o anumang paraan ng pagluluto. Ang toxicity nito ay hindi natitinag. Isipin mo na lang ang panganib kung sakaling may isang hindi maingat na mangingisda ang madampot ito at ihain sa hapunan. Pero sa ilalim ng dagat, ang mga predator nito ay tila hindi rin nakakaligtas. Kahit sino mang magkamaling kumain sa kanya ay tiyak na hindi na makakagalaw pa. Isang tunay na walking death sentence ang maliit pero napakamapanganib na crab na ito. Number 6, dagat na halimaw na may panangga ng bakal. Kapag narinig mo ang salitang lobster, malamang ang may isip mo ay isang mamahaling seafood dish na pinaparesa ng mantikilya. Pero teka lang, hindi lang basta pagkain ang American lobster dahil isa itong tunay na halimaw sa ilalim ng dagat. Ang kanyang matitigas na claw ay parang natural na hydraulic press na kayang durugin ang buto ng kahit anong mahuli nito. Ang kanyang pinser kayang bumitaw ng pressure na mas malakas pa sa kagat ng isang lobo. Hindi lang ito basta pangkagat, ito ay isang deadly weapon na ginagamit niya upang patayin ang kanyang mga prey sa isang iglap. Pero hindi lang ito tungkol sa lakas. Ang American lobster ay may halimaw na kakayahang muling buuin ang sarili. Kung sakaling mawalan ito ng isang paa o kahit ang buong pinser nito sa laban, wala lang sa kanya yon. Bibigyan lang niya ng kaunting oras ang kanyang katawan at magkakaroon siya ng bagong galamay na parang walang nangyari. At kung akala mo ay tumatanda ito gaya ng ibang hayop, nagkakamali ka dahil ang lobster na ito ay may kakayahang huminto sa pagtanda. Parang isang immortal warrior na laging handang lumaban. Hindi mo gugustuhing kalabanin ito sa ilalim ng dagat lalo na kung hindi ka handa sa isang matinding crustacean showdown. Number 5, higanteng multo ng karagatan. Handa ka na bang makakita ng isang nilalang na mas malaki pa sa isang tao? Kilalanin ang Japanese spider crab, ang tuway na higante ng karagatan. Hindi mo gugustuhing makita ito sa isang madilim na lugar sa ilalim ng dagat dahil sa haba ng kanyang mga galamay na umaabot ng 12 talampakan. Para itong isang prehistoric sea monster na bumangon mula sa kailaliman. Sa laki nito, madali nitong matabunan ng isang buong tao at kung hindi mo pa rin maintindihan kung gaano ito kalaki, isipin mo na lang ang isang malaking mesa sa kainan. Ganoon kahaba ang kanyang mga paa. Pero ang mas nakakatakot, hindi ito mabilis mamatay. Ang mga Japanese spider crab ay may lifespan na lampas 100 taon na parang isang antigong halimaw na naglalakbay sa kailaliman ng dagat sa loob ng isang siglo. At hindi lang sila
basta naglalakad sa ilalim ng tubig. Sila ay masters ng camouflage gamit ang mga bato, algae, at kahit ang mga shell ng ibang hayop para maitago ang sarili nila. Kaya kung sakali mang maligaw ka sa malalim na karagatan at may makitang animoy gumagalaw na anino sa ilalim, baka hindi ito isang bato. Baka ito na ang higanting halimaw na nagmamasid sa iyo mula sa dilim. Number 4. Ang kinatatakutang kanibal ng karagatan. Mukhang isang ordinaryong crab lang? Huwag kang magpalinlang. Ang brown crab ay isang tunay na halimaw na walang awa. Kahit sa sariling lahi nito, isa itong paboritong seafood sa Europa. Pero bago ito iluto doon sa mantikilya, dapat mong malaman na isa itong ganid na kanibal sa ilalim ng dagat. Oo, tama ang narinig mo. Kumakain ito ng kapwa niya crab kapag nagugutom. Wala itong pakialam kung maliliit o kasing laki niya ang nasa harapan niya. Kapag dumaan sa kanyang lungga, malamang ay magiging hapunan na ito. Pero ang tunay na bangis ng brown crab ay nasa kanyang mabangis na sipit na kayang magbigay ng pressure na 90 pounds per square inch. Sapat para durugin ang buto ng isang tao. Isipin mo na lang kung paano nito nilalalapa ang kanyang biktima. Pinipisa ito ng dahan-dahan hanggang sa madurog ang laman sa loob. At kung iniisip mong madali itong mahuli, nagkakamali ka. Ang brown crab ay isang master ng pag-aabang, nakatago sa ilalim ng mga bato, tahimik na nagmamasid, naghihintay ng maling galaw ng kanyang susunod na hapunan. Hindi lang ito basta alimasag, isa itong tahimik pero malupit na mamamatay sa kailaliman ng dagat. Number 3. Halimaw na may mabangis na sumpit. Kung iniisip mong ang mga hipon ay mahihinang nilalang, mag-isip kang muli. Ang mantis shrimp ay hindi lang basta isang kakaibang crustacean. Isa itong halimaw na may superpowers. Ito ang tunay na boksingero ng karagatan, may hawak na pinakamabilis at pinakamalakas na suntok sa buong mundo. Ang kanyang suntok ay hindi basta hampas lang. Ito ay kasing bilis ng isang bala ng baril, umaabot sa 50 milya bawat oras. Ang impact, sapat para durugin ang shell ng kahit anong prey nito sa isang suntok lang. Pero teka, hindi lang ito basta suntok. Ito ay may kasamang shockwave. Sa sobrang bilis ng pag-atake ng mantis shrimp, ang tubig sa paligid nito ay naglalabas ng maliit na pagsabog na parang mini underwater explosion. Kung ang isang tao ay matamaan nito, malamang ay mapuputol ang buto sa loob ng isang iglap. At kung iniisip mong takasan ito sa dilim, malas mo. Dahil mayroon itong paningin na mas malakas pa kaysa sa kahit anong hayop sa mundo. Kaya nitong makita ang ultraviolet, infrared, at lahat ng kulay na hindi nakikita ng mata ng tao. Hindi mo ito matatakasan at kapag nasa harapan mo na ito, huli ka na. Number 2. Ang halimaw na nangaagaw ng kayamanan. Maglakad ka sa isang isla at bigla mong mapapansin ang isang napakalaking anino na gumagapang sa lupa. Sa una, baka isipin mong ito ay isang napakalaking gagamba o isang kakaibang hayop, pero hindi. Ito ang coconut crab, ang pinakamalaking panlupang crustacean sa buong mundo. Ang laki nito, kasing bigat ng isang bata at may habang halos 1 metro. Pero ang tunay na bangis nito ay nasa kanyang mga sandata, ang kanyang pincers na may lakas na kayang durugin ang buto ng tao. May kakayahan itong bumitaw ng 10 times na mas malakas kaysa sa isang kamay ng tao. Kaya kung sakaling mahuli ka nito, malamang ay hindi mo na magagalaw ang iyong kamay. Pero ang pinakakakaibang katangian ng coconut crab, mahilig itong mangumit. Oo, tama ang narinig mo. Tinatawag itong palm thief dahil sa hilig nitong kunin ang kahit anong makita nito na makakain o maiuwi sa lungga nito. Minsan, hindi lang pagkain ang kinukuha,
Kahit mga kutsara, cellphone at iba pang gamit ng mga turista ay nawala dahil sa mandurukot na ito. Kung may isang nilalang na pwedeng tawaging magnanakaw ng tropical na isla, walang tatalo sa coconut crab. Pero huwag mo itong hahayaang mahuli ka dahil kung hindi, baka hindi lang gamit mo ang mawala, baka pati daliri mo ay maging hapunan nito. Number 1. Ang pinakamortal na kamay ng kamatayan. Ito na ang tunay na boss battle ng dagat. Mukhang isang magandang obra ng kalikasan, pero ang mosaic reef crab ay hindi lang pang display. Ito ay isang lumalakad na kamatayan. Sa unang tingin, parang napakaganda ng disenyo ng kanyang shell. Parang gawa ng isang artista. Pero ang katawan nito ay puno ng lason na hindi mo matatakasan. Ang toxins na taglay nito ay hindi kayang sirain ng init. Ibig sabihin, kahit lutuin mo ito sa pinakamalakas na apoy, mananatili pa rin itong lason. Isang kagat lang ng maling tao at tapos na ang laban. Wala kang magagawa kundi maghintay ng iyong huling hininga. Pero paano ito naging ganito kamatindi? Simple lang, kinakain ito ang pinaka-nakamamatay na hayop sa dagat, ang sea cucumber. At sa halip na mamatay dahil sa lason nito, itinatago nito ang poison sa kanyang katawan. Ginagawa siyang mas lethal kaysa sa kahit anong nilalang sa karagatan. Isipin mo na lang, isang nilalang na hindi mo pwedeng kainin, hindi mo pwedeng hawakan, at hindi mo pwedeng paglaruan dahil isang simpleng pagkakamali, baka ikaw na ang susunod nitong biktima. Kung may isang crustacean na hindi mo gugustuhing makita kahit sa panaginip mo, ito na yon, ang tunay na hari ng lason sa ilalim ng dagat.